Saan yung pasel ka, wala naman nangyayari. Puro lang pledges. 3 taon na yung pledges na yan. Hanggang ngayon, wala tayong balita kung anong nangyari sa pledges. Ang balita natin, wala nangyari. Hindi natutuloy yung mga pangako ng mga investors. Kasi nga, ayaw nilang mag-invest dito dahil yung environment, kalakaran, not conducive for investment. Mahina ang struktura. Hindi maganda ang kaayusan, ang kapayapaan, ang korupsyon, malawak, ang red tape, ganoon din. Kaya ayaw nilang mag-invest. Na merong mga nandiyan sa DPWH na gustong kumanta. Ba't kailangan mo pa sabihin? Di mo na lang inayos yan ng tahimik at ilabas mo yan pag nagawa na para ma-file na. Yan ang problema eh. Nahahawa ka na yata sa dati mo. Sabi mo kasi dapat ikaw ang kapalit eh. Mas magaling ka dun eh. Malayo. Pero ayan, mukhang ganyan na naman. Bakit ba ang hihilig nyo mag-press con? Kasi ang gawin nyo na muna. Pag na-file na at nasa korte na yan, pwede na. Pwede nyo sabihin, nakapile na yan. Di masaya tao. Pero ang ginagawa nyo, puro kayo anunsyo. Wala naman nangyayari. Di ba? Binibigyan nyo lang ng notice ang kalaban kung anong gagawin. Kadali-dali eh. Bagal. Yan pa, nauna pa yung anunsyo, Attorney Sal, bago yung mga actual nilang gagawin. Yan. Ito naman po, kung naalala nyo po, Attorney Sal, itong si Orly Gutesa, dating Sergeant Orly Gutesa, ay inilabas or ibinunyag ng dating kongresista na si Mike Defensor na yung surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee na si dating Marine Orly Gutesa ay kasalukuyan nasa pangangalaga po ng Philippine Marines. Ayon kay Defensor, walang sino mang pinapayagang makipag-usap kay Gutesa, ngunit handa itong humarap kung ipatatawag ng Senado, DOJ o NBI. Nilinaw din ni Defensor na matapos yung pagdinig, tumanggi na si Gutesa na pumasok sa sa Witness Protection Program at sa halip ay nagpasya na itong humingi ng proteksyon sa Marines. Si Gutesa po ay nagpatotoo hinggil sa umano'y paghatid ng mga maleta ng mga pera sa bahay nila dating kongresista Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, iniimbestigahan ng DOJ itong kasong falsification na may kinalaman sa di umano'y peking notarization ng kanyang sinumpaang salaysay. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, bagamat napatunayang peke yung pirma ng notaryo, hindi ito nangangahulugang hindi totoo yung mga nilalaman ng testimonya ni Gutesa. Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na nananatiling may bisa yung kanyang testimonya sa Senado kahit ano pa yung issue ng notarization. Sa inyong palagay, Attorney Sal, dapat bang manatili si Orly Gutesa sa kustodiya ng Philippine Marines para sa kanyang seguridad? O lapit po yes, tingnan natin yung Una-una, tataka naman ako dito sa judge na ito. Bakit ba pumasok ka pa dyan? Ano namang, hindi ko maintindihan. Ano yung ginawa mo vista dyan? Hindi ka dapat na pumasok dyan eh. Pangalawa, hindi issue yung sinasabing falsified yung pirma. Kasi kami yung mga abogado, yung mga opisina, kay maliit niyang kimalaki, usually, yung mga notaryo, talagang walang oras na pumirma dyan. Kaya ino-authorize nila, yung mga staff nila pumirma na. Basta nasa ayos yung ninonotarya, nilalagay sa notarial register. Madalit sabi, immaterial yung pirma. Talagang tama, hindi nga pirma ng abogado, pero ino-authorize na. Importante dyan, nasa notarial register. Pangalawa, at kahit sinabi ko na ito hindi umalaga yung kipeke daw yung pagnotaryo. Kasi, yung sinumpaang salaysay niya o yung salaysay niya, sinumpaan niya sa Senado. So, madalit sabi, regardless of whether that was notarized regularly outside of Congress, pero sinumpaan mo sa Kongreso, sa Senado. So, ibig sabihin, yun na yun.
Kasi wala namang binago sa ginawa niyang salaysay. Yung pa rin. O so ano kaibahan nun? Kaya puro kalokohan lang itong mga ginagawa. Yan pinagdududahan. Gusto nilang pagdudahan ng taong bayan. Yan si Gutesa. Nagsasabi ng totoo yan kasi detalyado talaga. Detalyado ang kanyang pagsasabi. Ngayon, yung sinasabi naman na ayaw niya ng pagpasailalim sa Witness Protection Program. Madalit sabi, wala ho siyang tiwala. Kasi yung Witness Protection Program, gobyerno. Wala nang tiwala sa gobyerno eh. Kaya sabi niya, doon na lang ako sa Marines. At least, yung mga kapatid ko sa Marines, hahalagaan ako. Kaya tama yung ginagawa niya. Another thing, yung pong sinasabi ni Speaker Martin, sabi niya, sinungaling yan. Dahil sinasabi niya, nag-deliver doon sa bahay ko. Yung bahay ko under construction, under renovation. Ayun kung under renovation. Hindi ibig sabihin walang tao doon. Siyempre, palaging may tao doon. Merong caretaker doon. Merong nagbabantay doon. Ako, nung nagpaparenovate ako, araw-araw ako nandun sa bahay. Tinitingnan ko kung tama ang trabaho. Ako rin ang tumatanggap ng whatever, kung may mail, kung may bisita. Ganon din ho yan. Kaya hindi, kalukuhan lahat yung mga kabalbalan lahat. Madalit sabi, pailan nyo na kasi ng kaso. Kang bagal-bagal kayo mag-file ng kaso kaya walang nangyayari. Tama po kay John Attorney Sal kasi nga po paulit-ulit na tong mga issue tapos parang tumatagal tong mga ginagawa ng sa pamahalaan. Pero ito sana, ito magkakaroon na ng action kasi isusumitin na ng Department of Agriculture sa ICI ngayong linggo yung mga ebidensya. Ukol naman ito sa maanumalyang farm-to-market roads sa Zamboanga, Attorney Sal, at sa Davao Occidental. Ayon sa DA, nasa 4 na contractors ang natukoy na nasa likod ng anomalya, kabilang na umano yung DSEM Construction and Supply. Si Sheena Torno para sa balita. Nakipagpulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon upang pag-usapan ng mga nadiskubring maanumalyang farm-to-market roads sa Mindanao. Batay sa audit findings ng DA, nasa 7 ang ghost at substandard projects ang natukoy sa Zamboanga at Davao Occidental na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Paliwanag ng kalihim, hindi nila hawak o kontrol ang ginagawang implementasyon sa mga proyekto bagamat nanggagaling sa kanila ang pondo para dito. Napagdesisyonan ng dalawang kalihim na pangasiwaan na ng DA ang konstruksyon sa 2026 para sa mga proyekto upang mapabilis ang paghahatid ng mga kalakal sa merkado. Isusumite na rin ngayong linggo ng DA sa Independent Commission for Infrastructure ang resulta ng kanilang audit findings. Ako mismo pumunta sa Davao Occidental last week to 3 sites. Meron isang site doon marked as completed pero ngayon lang binubuhusan, may hinahabol na tapusin. So binubuhusan ngayon ng semento, no? Pero dapat 2021 pagtapos. Meron naman isang site talagang wala yung kalye. So there's no explanation. What you cannot see, it's not there. Kabilang sa kanyang iprepresenta ang mga pangalan ng mga kontratista na sangkot umano sa anomalya. Isa sa mga pinangalanan ni Laurel ang kumpanyang DSEM Construction and Supply na nakabase umano sa Davao City. We have agreed to have file a joint complaint man or kaso sa ICI. Then ICI will determine naman kung i-file nila sa ombudsman para filean yung mga taga-gobyerno na may problema dito. Matatandang personal na ininspeksyon ni Laurel ang mga nabanggit na mga ghost at substandard projects sa Mindanao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan na naman po, pupunta naman po sa ICI itong isusumitin na mga impormasyon, Attorney Sal. Ano po ang inyong reaksyon sa balitang ito? Ano po yung mga doble trabaho lang yan Alam mo, kayang-kaya yan ng DOJ. Pag mayroong mga dokumento, ebidensya, dalhin mo na kagad sa DOJ. Kasi ang ICI, dadalhin sa ombudsman. Ganun din. Kaya titingnan pa rin nila. Ba't mo papadaanin sa ICI? Yan. Tumatagal. Kaya lalong tumatagal. Pinatatagal nila. Puro sinasadya nyo. Tama nga po, Attorney Sal.
Eto na po, dako na po tayo sa pagbabasa ng mga mensahe mula sa ating mga kababayan, Attorney Sal. From Rosaline, na galing po siya sa Japan. I live in Kyoto where there's over-tourism, but I welcome it because I'm running an Airbnb. Please, Attorney Sal, ask your military friends to change the government and your other influential friends to persuade the AFP for the good of the country. He has the guts to attend when Korea rejects the loan to the Philippines. No, hindi ho sa akin yan. Nasa kanila yan. Sa atin trabaho natin. Ibigay ang ating pagsusuri, ibigay ang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas, ibigay ang kanilang mga tungkulin. Sila magpapatupad yan, hindi tayo. Ayan. From Unknown Z, YouTube comment, evil starts falling down when all good men do everything for the glory of God. Ayan, attorney. Ito naman po, from Pilipinas ako, hindi rin ang alam kong gatsalyan, lechon baboy, politiko na Pilipino ang nagpapahirap sa mga tao. Yung ibig mo sabihin, bakit sinasabi mo? Hanggat siya yan, ako may personal na karanasan dyan sa mga gatsalyan. Matitino mga gatsalyan mula sa ama papunta sa 4 na anak na nanunungkulan. Matitino yan. Lahat ng mga repero ko dyan, bibilis ng kanilang mga pagtugon sa pagtulong doon sa mga humingi ng tulong sa akin, nire-repair ko sa kanila. Una mismo, bongo, style bongo rin, style Robin Padilla, style bato. Yan ang mga maasahan mo dyan. Yan, mabilis yung aksyon, Attorney Sal. From Gilbert Labrador, salute to President Anwar. It's an honor when he quoted Dr. Jose Rizal's teaching, "It is a useless life which is not consecrated to a great idea, while Filipino leaders committing unlimited corruption." Yan po. Well, Attorney Sal, na maisingit ko lang po, yung nakaraang pagdating or pag-attend ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ASEAN Summit, tila parang hindi pa rin nila na let go yung kasi naipalabas sa video nung pag-turn over sa pamunuan sa Pilipinas, yung ASEAN, ay naka-flash po yung mga videos na nandoon pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi ko lang alam kung sinasadya ba or siguro yun lang yung naiwan nila mga videos na i-flash doon sa screen nung turnover ceremony, Attorney Sal. Ba't ano ba yun? Anong kahalagahan ng sinasabi mo? Kasi nagkaroon siya ng reaction, Attorney Sal, after na i-post, siguro na isang netizen yung video na yon, tapos in-emphasize na bakit yung mga videos na kasama si dating Pangulong Duterte yung lumabas instead na yung kay PBBM. Nung turnover, si PBBM yung nandoon. Yun na trending, Attorney Sal. Marami yung reaction, Attorney. Ito naman po, from Efren Guhilde. Kung si Zaldico, more than 50 billion ang ninakaw at si Martin, more than 100 billion, si Marcos naman, trillion ang ninakaw. Nako. Ano mo? Ito naman po, from Honey. Good morning, Attorney Sal. Dapat sana imbestigahan din ang flood control sa Santiago City. Konting ulan lang po, bahana ng sobra. Di naman ganun sa amin noon. Nagyayamanan na po ang mga engineer at contractor doon sa amin. Di mo inalaga kung sino yung mga kongresista roon, sino yung mga opisyalis. Para nalaman ng taong bayan yung nirereklamo mo. At nakarating doon sa DOJ, sa Ombudsman, sa ICI. Naku, baka tumagal na naman yun, Attorney Sal, kung sabihin niya. Pero, Honey, kung nakikinig ka ngayon or nanonood, pwede ka magpadala ulit ng mensahe para malaman natin kung sino ba yung tinutukoy mo. Ito naman po from Cosmo, walang pakialam ang mga tao sa mga events na ito, pumunta man ang presidente o hindi. Mas nakakahiya pa nga kung andoon siya kasi kilala na siyang inutil at corrupt na tao. Hindi lang yun. Ang importante, pag mayroong problema dito sa bansa, dito kami sa bansa, hindi yung pasyal ng pasyal ka, wala naman nangyayari. Puro lang pledges. 3 taon na yung pledges na yun. Hanggang ngayon, wala tayong balita kung anong nangyayari sa pledges. Ang balita natin, wala nangyayari.
hindi natutuloy yung mga pangako ng mga investors. Kasi nga, ayaw nilang mag-invest dito dahil yung environment, kalakaran, not conducive for investment. Mahina ang struktura. Hindi maganda ang kaayusan, ang kapayapaan, ang korupsyon, malawak, ang red tape, ganoon din. Kaya ayaw nilang mag-invest. Yan. From Denny Carullo, Konnichiwa, Attorney Sal Panelo, salamat sa matalinong analysis mo ng pagkukulang ng BBM administration. Yan. At ito rin po mula kay Michelle De Castro, Attorney Sal. Ito, mensahe po to kahapon. Good morning, Ma'am Hana and SMNI and Attorney Panelo. Wish ko po na sana makalabas na si Pastor Apollo Sikibuloy. Salamat sa paggabay mo sa amin at pagmamahal. Since nakabingbin na yan sa hukuman, ang hukuman magpapalabas sa kanya. Ayan. At Attorney Sal, marami po tayong mga viewers ngayon na nasa Japan. Hindi ko lang po sure kung may na-meet na po kayo doon sa mga nagpadala ng kanilang mensahe dito sa ating programa. Pero yun, sabi po nila, welcome po daw kayo dyan sa Japan. Sana makita kayo personal. Actually, marami na nagpapa-selfie, picture dito, picture doon, kung saan tayo napunta, airport, sa hotel, sa mall, kung saan.